aya-aya sa swimming, tapos ako naman ang paglulutuin. Ang dami-dami pa naman nito. Tapos ako magluluto. At kabisado mo na yung script mo, ha? George, swimming. Tara, swimming. Ano maglulutuin itong lahat? Ang masaklap, ako na bumili. Ako ba magluluto? Kala nila dali-dali magluto. Maglutuin ka sila lahat dito. Goods po ba, Direk? Maganda naman po ba yung ano? Gusto ko yan. Yun. Panood na nga lang ng Ninong Ray. O, sakto may bago Panood nga nito para pampawala stress. Welcome mga inaanak. Oh, wait lang. George ba ang pangalan mo? Uy, ako? Ikaw nga. Oh, yan. Ikaw, yung naka-gray. Di ba naman problema ka sa lulutuin nyo sa outing nyo sa Pansol, Laguna? Pati ba naman sa pag-swimingan namin, alam mo rin? Oh, alam ko yan. Alam ko nga rin, saan ka nakatira. Alam ko pangalan ng jowa mo. Alam ko pangalan ng nanay mo. Alam ko magkano laman ng bangko mo. Marami akong alam. Pero dahil nga nandito tayo, tuturuan kita kung paano papadaliin, mag-setup, magluto, lahat-lahat para sa swimming out sa outing nyo, di ba? Ready ka na ba? Sige, game, Ninong Ray. Ayos to Kasi ganyan din ako Aayain ka sa swimming. Tapos ikaw yung paglulutuin. Tapos di ka pwede mag-swimming hanggat di ka tapos magluto. Tapos pagtapos ka na magluto, hindi ka nila pag-swimming kasi mapapasma ka daw. Ba't ka pa nila sinama? Naghanap sila ng taga-kusinero, magluluto para sa kanila. Napakapangit nun. Pero dahil nga nandito tayo, tuturuan kita kung paano papadaliin, mag-setup, magluto, lahat-lahat para sa swimming out sa outing nyo, di ba? Teka, pare. Bago tayo magsimula, kunin mo muna tong Tanduay Light. Uy, wow, kakaibang vlog to Salamat, Ninong Ray, sa Tanduay Light. Appear nga tayo. Teka, may hawak pala ako. Ay! Masyado nang mainit ulo mo para magaan ang pakiramdam mo, di ba? Gaan ng may kasama. Saktong-sakto ito mamaya sa Boodle Bite. So paano? Simulan na natin to? Tara! So alam nyo naman, pagka summer, di ba, maraming outing. Andito kami ngayon sa Pansol, Laguna. And kung ikaw ay siguro malapit din sa Laguna, taga Maynila, kung saan malapit sa area na yun, dito ka rin pupunta kapag nagsuswimming. Kasi alam naman natin maraming mga liguan dito. Tulad nito, di ba? Minsan mainit yung tubig. Anyway, tuturo ko kayo kung paano gumawa ng malupitang Boodle Fight, pare. Kasi yan yung masarap sa mga gantong sitwasyon Paano ko ba sabihin to? Pwede ko ba sabihin team building kahit barkada? Hindi. Bonding. Parang gano'n yun. And usually kasi kapag may Boodle Fight, sa barkada ganito meron lang talagang isa na nagluluto. Tapos yung mga iba, parang tumutulong-tulong lang ng konti dyan. And ramdam ko yun. Kung nanonood ka ng Ninong Ray, malamang ikaw ang designated kusinero ng barkada nyo. And malamang, hindi ka rin nakakapag-swimming. Sa swimming, sana di ka na lang nag-swimming. Di ba? Sana nag-stay ka na lang sa inyo. Ramdam ko yan, pare. Lagi nangyayari sa akin yan. Isa lang naman talaga ang susi sa paggawa ng magandang Boodle Fight. Ang kailangan lang talaga dyan ay preparasyon, pare. Kita niyan. Kompleto na yung mga ingredients sa atin dito. Siyempre, hindi mawawala ang Tanduay Light, pare. Importante yan para sa malupitang Boodle Fight. So, preparasyon nga ang susi para maging madali ang buhay mo pagdating sa mga gantong bagay. Tulad lang din yan ng pag-restaurant. Kailangan prepared ka, di ba? So, kung paano namin pin-prepare, yung iba dito, panoorin nyo si Ninong Ray from the past. So, tulad nga na sinabi ni Ninong Ray from the future, ang pinaka-importanteng bagay dito ay preparasyon. So, andito na yung mga karne natin at syempre, ang paborito nating Tanduay Light, di ba? Kailangan natin yan Titimplahan na natin to ngayon para pagdating natin sa Pansol, lulutuin na lang natin, di ba? At magsimula na tayo dito sa barbecue, pare. Meron tayo ditong, lomo. Halo ata to ng lomo at kasim. Etong lomo, eto ganda niyan. Pwede rin naman puro kasim kasi medyo mahirap humanap talaga ng lomo, di ba? Pero kung kaya nyo puro lomo, edi mas maganda. So, hiwain na muna natin to ng pang-barbecue. Eto yung kanyang grain. Ito yung hibla ng karne. Kakat natin to across the grain. Pag ganyan. Maninipis lang para pasukin agad ng timpla. Yung iba nakikita ko naghihiwa ng barbecue, pa-strips na ganyan, tapos sinatahi nilang ganon sa stick. Pero ako, mas strip ko tong ganito Ay, pang mayaman yung barbecue natin, par. Pagka masyado malapad, pwede nyo hiwain sa gitna. Tapos, across the grain pa rin. Mas manipis, mas maganda para mabilis pasukin ng timpla, syempre. Kapag lomo kasi nakuha nyo, isa lang talaga yung direction nung nung grain niya. Pero kapag ganito, kasim, iba-iba yan. So, I suggest, tanggalin nyo muna yung yung isang buong muscle. Hanapin nyo yung grain, tulad niyan, dito yung grain, ganyan, across the grain pa rin. Kung tutuusin, pwede nyo na itong ipahiwa sa palengke ng pang-barbecue. At least, mas kuha nyo yung hiwa na gusto nyo. Kasi sa palengke, wala kayong control kung ano ibigay sa inyo. Yun na yun, di ba? So, ito na, nakahiwa na siya. Nasa 3 kilo to. So, timplahan na natin to. Siyempre, banana ketchup. Toyo. Yan. Ito na yung pampaalat natin halos. Konti lang, oyster sauce. Pwede garlic powder, pero ito, bawang na talaga. Maraming paminta. Yan. Maraming brown sugar, syempre. Yan. Isa sa pinakamahalaga para sa akin, calamansi juice. Yun. Sasama natin yung balat.
Yan. Kasi nga, lemon nga, pwede isama yung balat, di ba, Zes? Ito rin. Tapos ito, optional, pero suka. Suka ang ginagamit ko dito, yung timplado na, yung panlugaw. Tapos lalamutakin na lang natin to. Issue dito, yung mas masarap kasi talaga to. Binabad mo ng mas matagal. Siyempre, alam naman natin yan, di ba? Pero gusto ko kasing ituhog na to. Para isang araw lang yung trabaho ko. Pwede naman yun. Wala namang problema doon. Kasi hilaw pa rin naman siya. Pumapasok pa rin yung marinade sa kanya. Pero bago nyo ituhog, sana babad nyo man lang ng siguro at least mga 2 oras. Tapos haluin nyo ng around mga 10 minutes para talagang pasok na pasok yung lasa. So habang binababad natin to, pwede nating gawin yung 2 pa nating iihaw. Next natin pare ay inihaw na liempo. Ito inihaw na liempo na to, hindi to matamis, hindi to barbecue style kasi meron na nga tayong barbecue. So ito yan, liempo. Napakaganda, di ba? Simple lang timpla natin dito. Siyempre, patis, kalamansi, tapos paminta. Tapos lamutakin lang natin yan. Sa ganitong pamamaraan, maiiwasan din natin yung chance na masira yung mga bagay na dadali natin. Kasi i-cooler lang natin to eh. Minsan kasi, mamimili ka ng the day before o kaya on the same day. Pagod ka na, may chance pang masira kasi minsan di maganda yung cooler natin. Lalo ngayon, ang init-init sa labas, di ba? Mas madali masira yung mga pagkain natin. Kapag timplado na, mas hindi siya mabilis masira lalo kapag may asim, di ba? Okay na to, meron tayo sa inasal natin. Ang last na titimplahan natin para sa inihaw ay eto, pre. Boneless na hita ng manok kasi gagawa tayo ng sarili kong version ng inasal. Hindi ito authentic, pero ito yung masarap para sa akin, di ba? Pwede namang hindi boneless, pero bilang nagluluto, gusto ko madali at ayoko mag-serve ng hilaw na manok. Sinisigurado ko luto siya and makakatulong doon yung pagbo-boneless ng manok kasi mas manipis na siya. So, kailangan natin ng tanglad na nakapalo na yan para labas sa labas yung amoy. Yung iba, atsuete oil. Ako, atsuete water ginagamit ko. Feeling ko na mas kumakapit sa manok yung kulay. So, atsuete sa lihiya lang naman na niluto sa tubig. Yan. Pwedeng suka. Iba nakikita ko, pero ako kalamansi. Pwedeng garlic powder, pero ito, bawang na nakachop. Patis, paminta. Tapos konti lang talaga, konting asukal. Yan. Lamutakin lang natin. Tulad nung kanina, make sure nyo na lahat ng sides ng manok may timpla talaga. Pwede na to, balot na natin. Isa pang paraan para mapadali yung trabaho nyo, humingi kayo ng tulong sa iba. Ayan o. Sila rin naman kakain yan eh, di ba? Di ba? Pero yung mga ganyan, lang ginawa, patayo-tayo lang, diba? Yun, mando-mando, diba? So, tinutuhog na nila yung barbecue dito. Meron kayo magtuhog ng barbecue, diba? Pero ang gagawin natin dito, ganito. Kukunin natin yung stick, puputulin natin yung dulo. Kasi i-ziplock natin to, at kapag matalim yung dulo niyan, mabubutas yun, diba? Yung pang-inihaw na liempo natin, eto na, naka-ziplock na, and yung pang-inasal natin, naka-ziplock na rin. Make sure lang na kapag i-ziplock nyo, halos walang hangin, yung parang naka-vacuum na siya, para kapit na kapit yung lasa talaga, yung nakadikit sa manok. Ngayon, pwede naman to na kahit anong lalagay nyo sa bahay. So yung barbecue namin, ganoon din yung gagawin namin mamaya. Tapos yung mga seafood namin, bukas pa yun darating kasi wala namang preparasyon na kailangan sa seafood, di ba? Cooler lang naman natin yun para fresh na fresh pa rin. So ayun, balik na kayo kay Ninong Rai from the future. Direct, pwede bang sisilaw ako eh? Kasi tinan mo ikaw. Ikaw pwede. May isa ka pa ba? Boom! Ay, grabe. Diba? Diba? Nakita nyo na kung paano pin-repair ni Ninong Rai sa Malabon etong mga karne na to. Basically, minarinate niya lang para pagdating dito, ihaw-ihaw na yan. Pero mamaya na yan. Ang pinaka-importante kailangan natin i-focus ngayon dito is yung mga seafood kasi kailangan na natin lutuin niya kasi baka masira yan. Tirik na tirik kasi ang araw, pare. Lulutuin natin ng sabay-sabay. May papakita akong technique sa inyo. Pero padamihin mo ako, Kage Bunshin. So meron tayo ditong dahon ng saging. Meron tayong malaking kaldero dito. Lalagay natin yan sa ilalim. Tapos, yung mga seafood natin, i-arrange natin yan sa kung ano yung pinakamatagal maluto sa pinakamabilis maluto. So una muna, etong ating... Uy, buhay pa ba to? Pero kanina buhay yan. Mga alimango natin, pero tira mo naman yan, no? Diba? Gagalit si Ultraman dyan. Iyan. Pinakailalim kasi, siya yung pinakamatagal maluto kasi ang kapal niyan. Tapos next, crab claws. Pare, tinan mo naman yan, oh. Para saan dato. Sa taas mismo nung mga whole crabs natin. Tapos, yung alamang natin, pero magbabagoong tayo eh. Nakatawa, no? Okay talaga ako, no? Iba ka talaga kahit summer. Diba? One layer ng dahon ng saging. Tapos sa taas nun, yung mga sugpo natin. Isa pang layer uli ng dahon ng saging. Sana sa inyo hindi punit-punit, no? Tapos ilagay naman natin itong tahong natin. Ngayon, itong tahong namin, buhay yan, nung binili namin yan. Kanina pa kami dito, di ba? Okay lang naman yan. Basta walang amoy. Ano may amoy ng patay na tahong, eh? Okay pa naman siya. Basta make sure lang na kapag binili nyo, buhay siya. Tapos ilagay nyo sa magandang freezing conditions. Actually, dati, no? Nung nagne-negosyo pa ako, before Ninong Rai, nagdi-deliver ako ng mga tahong-tahong. Tapos ang ginagawa nila, pinipreaser nila ng buhay. And by the time na lutuin nila, nakabuka na yon. Kasi matik yan, eh. Bubukat
talaga yun. And safe yun. Ba naman i-freezer? Dahil bubuka ka rin talaga, di ba? Ganyan pala. Ganon. Ibig sabihin, walang problemang kumain ng nakabukang tahong, basta alam nyo na nung binili nyo siya, nakasara silang lahat. Parang ganon, di ba? Pinreezer namin to eh. Alam nyo na, sa mga ganito, may mga freezer, di ba? May mga kusina pa nga dyan eh. Actually, pwede kayong dun magluto. Sara namin dito kasi maangas. Di ba? Pool, ganyan. Shades, pawes, polo, sando, melas, di ba? Brief. Asin, konti lang. Yung asin na yan, kaya ito lang natin, asin, bababa naman yan mamaya, di ba? Tsaka, seafood dyan, pag ikaw nakatira sa alat, sa dagat, maalat ka talaga, di ba? Timplado ka na. Ang dati ka palang tagadaan. Oo. Ikaw saan ka po nakatira, sir? Bakit po maasim? I cannot work under these conditions. Palitan to, palitan. Sir, extra Palitan mo. Yan yung mga gusto ko. Okay sa akin yan. Abon, zoom mo nga dito. Palitan na to agad eh. Subukan natin magtrabaho ng mapayapa. Meron tayong tubig dito, konting tubig lang, para lang merong steam. Takpan natin yan, tapos hindihan natin. Sakto pala, sir, no, na nagluluto kayo. Bakit? Kaya parang naluluto din po kayo sa... Producer, tiratanggal ko. Sir, hindi po. Kasi Mag-sorry ka. Sorry po, sir. Sabay-sabay silang in-steam, no? Ang maganda dyan, bukod sa napakadali, yung katas niyan mamaya, pwede nyo i-ano sa kanin yan, eh. Kung gusto nyo, sabay-sabay na lasa ng nasipo dyan. Actually, pwede nyo pang sabayan niya ng mais o kung ano man. Parang ginawa ni Chubby. Hindi yun yung ginawa ni Baguio Mountain Man. Pinagsabay-sabay niyang steam. Technically, parang ganito rin to, pero hindi sing ganda, tsaka mas practical, di ba? Napakaganda nitong technique na to. Basta wag siyang on high, kapag kumulo na siya, medyo ibaba nyo na siya kasi ang kailangan lang talaga, mas steam siya, dahan-dahan, di ba? So ngayong nakasalang na yan, meron pa tayong isang seafood at ipapakita ko sa inyo kung paano ipe-prepare yun. Naamoy ko na yung seafood, pare. Mabango. Muusok-usok na siya. Pwede ko nang hinaan to. Ang dahilan pala, no, kung bakit tayo may dahon ng saging sa baba, para hindi lubog na lubog sa tubig yung alimango natin. Ma-overcook yun, di ba? So, hayaan na lang natin yan dyan. Pag pinatayin natin, hanggang mamaya na yan, tsaka hanggang setup na yan. Ngayon, eto, talaba, pre. Talaba, binili rin namin to syempre sa Malabon. Press na press, di ba? Ngayon, etong technique na to, nakuha ko to kay Papa. Ito ginagawa ni Parang Papa. namimiss mo si Tito. Nahimiss ko talaga, pero huwag nyo na akong bisitahin. Okay na ako pa. Pero tayo mainit na tubig dito. Babanlian natin to. Yung tibay ko pala sa init, di pa nag-a-apply sa paa. Nakita ko tumatalsik. Sa kamay lang pala matigas. And yan na yun, pare. Grabe yan yun. Oo, ganyan lang yun. Pinabukal lang talaga natin siya ng konti. Tapos tatanggalin natin tong tubig na to. And okay na. Mangyari kasi dyan, kapag binanlian nyo, bubuka siya ng konti. Yung maliit na ganyan, pwede mo nang ganunin yan, di ba? Para makain nyo na, di ba? So, good sa yan. Yung iba, iniihaw yan. Nakakain ako ng inihaw na talaba. Ganun din naman yung lasa niya. Hindi naman siya naglalasang inihaw. Kasi yung shell lang na may naiihaw. Ang idea doon is ininitan nyo siya. Yun lang siya. And pagka ganito yung luto nyo, yung konting luto lang, ano siya, pre? Hindi masyado nagsishrink. Masyado lumiliit na ganyan. Mas marami ka pa rin nakakain, di ba? So, okay na yan. Itatapon ko yung tubig nito sa lababo. Tapos, ready for setup na to. So, ngayon, baka pwede na tayo doon sa mga karneng tinimplahan natin bago tayo umalis ng Malabon. George! Wala si George. Midi, ano ba masarap ihawi na una? Unahin na natin yung liempo natin, pre. Di ba? Nakita nyo naman kung paano tinimplahan ni Ninong Roy from the past ito. I think patis, kalamansi, tsaka paminta. Yun lang, di ba? So, dahil timplado na to, sasalang na lang, di ba? Sa mga, resort dito, sa mga ganyang outing, usually, may mga ihawan na dyan. So, kung gusto yung mag-ihaw, di mag-ihaw kayo, di ba? Wala namang problema doon. Kami gusto lang talaga namin ng mas madali. Pahiran natin ng mantika yung ihawan natin. Yung iba kasi, ang ginagawa, pupunta Pansol, doon mamimili sa palengke. Oh. Tapos, pagdating sa resort, mag-aanpak ka na, pagod ka sa biyahe, doon ka pa magtitimpla. Diba? Hassle yun. Tapos, hindi pa masyadong kumagat yung timpla mo kasi kakatimpla mo lang, di ba? Sayang naman. So, eto, talagang Kapit na kapit. Kapit na kapit. Masarap, di ba? Silipin lang natin to. Okay na to. Pwede natin patayin yan, tapos ilagay na natin sa gilid mamaya, tapos ihawil lang natin lahat ng ating liempo. Yan. Grabe yung grill mark na. Oh! Medyo mahirap talaga magluto ng ihaw pag sa trick na araw kasi hindi mo masyado kita pag may flare-up. Sulad niyan. Kunti na lang to. Yan. Mas gusto kong tapusin muna lahat ng isang klase ng karne kaysa yung sasalangan mo pa to ng iba. Mahirap yun eh. So, tapusin natin yan. Tapos siguro next natin yung ating barbecue. Sir, parang hindi ganyan yung kulay ng kotse ko ah. Tamang-tama ho na ho yan. Tama-tama ba yan? Ay. Oh.
Ganun pala pakiramdam nun. Hindi pala nakakatuwa. So ngayon, luto na yung liempo. Barbecue na lang. Nakita nyo naman kung paano tinimplahan yung barbecue. Napakadali lang naman. Typical na Pinoy barbecue. Kailangan nyo lang pagpagin yung mga ano. So, inihaw na kalamansi, hindi masarap yan. Meron din kaming ginawa dito, pamahid. Ano na lang, formality na lang yan. Alam mo yun? Ang ginawa namin dyan, toyo, kalamansi, ketchup, asukal, paminta. Yun lang. Filipino style. Oo, parang gano'n, di ba? Tsaka maganda dito, usually kasi kapag nag-iihaw, kailangang ibabad yung stick sa tubig, di ba? Para hindi siya masunog agad. Ito hindi sa tubig nakababad, pero sa timpla, di ba? Pwede yung sip-sipin yung stick. Hanggang stick masarap, di ba? Tsaka maganda sa barbecue natin, pre, ito underrated to. Walang taba sa dulo yan, pre. Yung taba, Wala yung taba sa dulo. Baka nagkiluto. Ay, sorry, boss. ito yung barbecue, ako yung taba sa dulo. Gusto ko sana to, sabay-sabay isa lang. Para sa barbecuean sa kalye. Sinasalang lang na gano'n, sabay-sabay. Kaso wala akong ganong skill eh. Tapos, pahid. Yan. Sarap nito sa Tanduay Light mamaya par. Tsaka kapit na kapit yung lasa niyan, di ba? Kasi siniplak nga natin. The taste is very... Ano yung kapit na kapit? Hold. Very clinging. Very clinging! Very clinging! Yan! So, di naman siguro mahirap magluto ng barbecue kasi ang pinakamahirap dyan, yung timpla, tsaka yung tuhog. Pero pag tapos na ang tuhog, puro sarap na lang yan, pare, di ba? So, lutuin na lang natin to, tapos... Swimming na. Oh, swimming na. Tapos papasma ako. Ito ba yung pasma? So, ito yung pangalawang salang na. Tingnan natin. Ganda, oh. Diba? Beautiful. Ang sarap sa Tanduay Light nito. Halika dito. Oh, isa lang. Sabi ko, tikman mo lang. Luto na to, par. Minsan talaga maninikit yan. Huwag niyong pilitin kasi madudurog lang yung laman. Okay ng spatula. Specifically, fish spatula, pero hindi fish to niluluto natin. Magkano na sa to? Sa atin to, isang ganito. Magkano ba isang stick ng barbecue? Parang nasa benching ko na. Benching ko? Wala nang 12 pesos na ba? Wala na ba? Wala. Tapos ngayon, yung ihawan nyo, mas masarap na yan, par. Di ba? Yung manok natin, pakikuha, ihawin na natin yan. Pahira lang natin ng, mantika, yung ihawan natin. Last natin, pare, etong ating boneless chicken inasal. Uy! Huwag na pala ito, dami na natin pagkain. Uwi mo na sa Malabon to. Hindi, sir, boodle fight nga, marami naman talaga yun. Gusto mo tayo na lang mag-fight. Pero may tanong ako, ano tawag pag nag-away sa palengke? Ano? Talipa fight. Natawa ka. Hindi mo pwedeng ipagkaila. Ang galing ko. Anyway, nakita nyo naman kung paano tinimplahan to, di ba? Sala na lang natin yan. Oh. Boneless kasi, una sa lahat, hindi masyadong bulky. Mas kakapit yung timpla, tsaka mabilis maluto, di ba? Skin side daw ng salang, Yan, pare. So, ganun lang din. Di ba napakadali? Ang dami na nating naluto, parang di man ako pinagpawisan ng konti. Well, pinagpawisan ako ng marami, pero hindi dahil nahirapan ako, kundi dahil mainit. Pagkatapos ito, pre, mga gulay na lang yung iihaw natin, di ba? Sobrang basic. Basta kailangan lang prepared kayo. Uy! Ganda niyan, di ba? Mabilis, madali, masarap. Yun yung gusto natin kapag nag-outing tayo. Parang ako, mabilis. Mabilis magluto, madaling kasama. Masarap, self-explanatory. Kamatis. Par, di ba? Etong kamatis na to, di ko alam kung masasara natin. Ang lalaki ng kamatis. Lagay lang natin dyan. Nagsahin ka ba? Okay, kala ko di tayo nagsaing. Yun ang huwag niyong kakalimutan, pre. Kapag wala sinaing, kahit gano'ng kasarap yung ulam niyo, wala, bad trip yan, di ba? Tapos, ayun, pwede na tayong mag-set up, pare. Excited na ako at sigurado ako, pare. Bagay na bagay lahat ito sa Tanduay Light, di ba? Depende kasi yung mga setup ng boodle fight, May mga boodle fight kasi na, eto lang yung area mo. Yung area mong to, andyan na yung kanin, tapos lahat ng klaseng ulam. Ayoko nun, pre. Gusto ko abutan, ganyan. May interaction. Kanin, tapos lahat ng ulam iikot ko dyan. Blowtorch lang natin. Konti lang. Para lang malinis. Kunyari wala kayong dahon ng saging, pwede aluminum foil. Walang problema. Nakakain ako ng boodle fight na aluminum foil. Hindi nga na siya ganun kasaya. Kumpanis yung kanin namin pero ano lang talaga yan. Hindi mo nga lang kasi makintab, pre. Hindi nagsaing yan, pinagtatawanan mo sa akin ni Ami. Ay, hindi, ikaw pala. Ako lang nagsaing na ito. Pre, eto nga yung natin, sipod natin. Iyon. Tikman ko lang. Luto yan pa rin, pinakataas luto. Kung luto yung pinakataas, luto din yung pinakababa, di ba? Ang sarap. Bagay na bagay sa Tanduay Light talaga to, pre. Ito lang. Ito yung tahong area. Kasi kapag solo-solo yung setup nung boodle fight, parang hindi interactive. Maganda abutan, di ba? Sasapakan, ganyan. Dahil mo kunain na ipon boodle fight nga Ano to, boodle piece? Boodle fight to, pre. Tapos yung mga sugpo natin. Sorry, mga alamang natin. Yan. Tsaka tinan mo, pre. Overcook ba yan? Kita mo bang umurong yung Hindi, di ba? Paano ko malalaman yan? Mamaya na. Ito kailangan natin malaman kung luto. Di, luto to. Naniniwala kami sa'yo. Tsaka yung pre, yung katas ng hipon, bumaba dyan. Di ba? O yun, no? Kaya natin yan dyan. Diyan ka lang. Ayan. Pre, ano pa yan? Okay. Etong sipod na to, pang boodle solo ko to. Siyempre, yung barbecue natin. Tapos, yung liempo, pwede nyong hiwain. Serve nga natin ang buo yung alimango, di ba? Serve natin ang buo yan. Pre,
Sakto sa Tanduay Light mamaya yan. Tapos parang inasal natin. Siyempre, buo-buo na rin. Siyempre, eto pre, oh, bagoong. Tapos kakalat na natin sa taas yan. Tapos, last natin ay yung mga dessert natin. Pre. Ang dessert naman ng Pilipino ay prutas. Ay, grabe. Uy. Tapos eto, kiat-kiat. Yung ubas, hindi ko natatanggalin sa plastic kasi magkakalat-kalat siya, magugulong-gulong yan. Paya. Yun, oo, ang ganda. So, nagsasaya na yung mga kasama ko dito. Tapos mamaya, sasamahan ko sila kasi mabilis na lang naman to. Dessert na lang to di ba? Sasamahan muna ako ng kapartner ko dito, Tanduay Light, pare, di ba? Speaking of Tanduay Light, alam nyo bang nagse-celebrate sila ng 170th anniversary? Pare, 170 years. Parang panahon ni Rizal. Di ba? Panahon ni Rizal. Hindi ko alam na ganun na siyang ka-established, di ba? Nakakatuwa naman. So, sa haba ng taon na nandyan na ang Tanduay, kasama natin siya sa lahat ng okasyon, pare. Kaya maraming salamat, Tanduay, at sinamahan mo kami ng mahabang panahon. At eto na, pare, ang ating boodle fight na ginawa natin dito sa Pansol, Laguna, na perfect katambal ng ating Tanduay Light. Ikaw, George. Sana makasama ako sa boodle fight na yan. Lapit ka dito. Tara, konti pa. Tara. Uy! Di ba? Pare, eto na. Pana natin, di ba? Tara! Oh, ano pa pang inaantay natin? Tikman na natin yan. Tapos si Rob, suwa ka muna. Konti lang. Masaya dito, di ba? Kain. Kamatis. Maganda yung teknik Pumasok talaga yung lasa niya. Tsaka ang bilis lang niluto, pre. Hindi tulad ng na kunyari, na inihaw na manok, tagal nun. Barbecue natin. Talong. Talong, ganyan. Ganyan yung sabi ko, di ba? Saan natin to? Pahimay nok na shota. Ha? Yan tapos ibubuhos mo dyan yan. Ako yung mga aligi lang kinukuha. Daming gay aligs, Kung gusto nyo maglagay ng suka, okay lang. Basta lang, be considerate sa pagdodot-dot ng suka. Kasi pre, sinusubo mo na yung kamay mo di ba? Pero, andun naman siguro yung saya nun, di ba? Alamang, di ba? Tapos bagoong, na may kamatis, ay sibuyas, kanin, na may pawis ng alimango. Ako, sir, paabot ng manok, sir. Miguel ka, ha? Miguel ka. Tapos yung tahong natin na kanina ko pa kinakain. Ay, may nakalimutan tayo! Yung talaba, hindi unin mo nga. Kahit kamayin mo na lang yan, di ba? So, kita nyo, di ba? Napakadali lang naman talaga mag-set up ng boodle fight. Basta importante lang talaga dyan, yung preparasyon, pare. Yung alam mo na kung ano yung lulutuin mo at naihanda mo na bago ka pa umalis, di ba? Kaya mga inaanak, ngayong summer, pag outing nyo, o kaya yung mga swimming sa mga ganitong private pool, private resort, dito sa Laguna, hindi na naman sa Laguna, kahit sa mga syudad-syudad, meron yan, di ba? Try nyo tong boodle fight natin kasi medyo daunting yung parang task pagka inassign sa'yo. Pero hindi naman talaga ganun kayo. Tsaka, tignan nyo yung mga itsura niyan. Ang sasaya. Di ba? Ang sasaya. Nakapagpasaya ka ng tao. Di ba? Yun naman yun. Kaya nga tayo nagluluto kasi gusto natin, nagbibigay tayo ng saya. At syempre, huwag niyong kakalimutan, iparis ang inyong boodle fight dito sa Tanduay Light. Di ba? At isama niyo na lahat. Ate niyo, kapatid niyo, barkada niyo, kapitbahay niyong alangan mag-parking. Lahat. Isama mo na, di ba? Kasi pare, magaang kasama ang Tanduay. O paano, kain muna kami tapos swimming na kami. Oy, ulitin ko lang wala magbabanlaw ng kamay sa swimming pool. Ha? Magbabalito na ito. Ano ka dito? Yan. Sarap?